Ma'am Liza, Attorney Liza, no, para doon sa mga nakikinig sa atin, lalo na doon sa mga kababayan natin na hindi masyadong alam, no? Kasi nga naging issue yung pagpapahinto o pagsususpinde ng reclamation, pero doon sa mga hindi nakakaalam, paano ba natin ipapaliwanag in layman's term? Ano ba yung reclamation na yan? Yung reclamation ay yung sinasabi natin na tinatambakan natin at nilalagyan natin ng mga filling materials yung ating coastal areas, usually ang mga karagatan at saka yung mga nasa coastline natin na mga foreshore areas. Mhm. Minsan may mga mangroves dyan na pinuputol, tapos pinapatay, tapos tatambakan ng lupa Mm-mm. para gawing lupa siya, para Mm-mm. i-reclaim ang sabi Mm-mm. nila. Yes. Actually, reclamation is a wrong term kasi pag nire-reclaim mo kasi ang implikasyon niyan ay lupa siya dati tapos natabunan ng tubig so nire-reclaim mo siya back into lupa. Okay. Pero yung nangyayari ngayon actually is yung area na yon ay talagang natabunan ng tubig. So Mhm. underwater siya, 'di ba? Mhm. So Mhm. tapos lalagyan nila ng lupa. So Okay. it's actually making land, 'di ba, out of it. Okay. Pero yun nga, ating term is reclamation sa ating Reclamation. legal parlance, and ito ay kino-consider na environmentally critical project kasi Mhm. critical siya sa ating kalikasan, Aha. at lalo sa ating mga karagatan kasi Mhm. irreversible kasi ang nangyayaring damage kasi tatabunan mo yan eh. Mamamatay yung nandyan lahat, mga seagrasses, coral reefs kung meron yan, at saka Mhm. mangroves. Kaya yung mga Mhm. lamang dagat na Mhm. nabubuhay doon. Mhm. So kanina nga po, attorney, no, nabanggit natin na gaano po yung naging impact nito o nagiging impact nito doon sa lalo na doon sa katubigan, ano, doon sa ating environment, specifically doon sa Mm-mm. katubigan natin itong mga Mm-mm. reclamation projects na ito. Mm-mm. Well, yung negative impacts talaga yung nangyayari. Ito negatibo dahil pag tinitingnan natin from the environmental standpoint at sa social aspect, no? Mhm. Kasi tulad nung nangyari sa Manila Bay, marami yung mga sa social aspect na marami kasing mga mangingisda na Mhm. maliliit na nagdedependa dyan direkta sa Okay. mga pagkain nila galing sa dagat. So, ngayon, dahil sa marami ng reclamation projects, maraming seabed quarrying at dredging na nangyayari sa Manila Bay, kailangan nilang lumayo. Mahirap yon kasi mas mahal ang gasolina at uutang pa sila. Pagbalik nila, konti pa yung babalik nila. So, tumulubog sila sa utang. May ibang mga local residents na fisher folks na nakatira sa area na tinatambakan, tinataboy, pinapaalis sila. So, maraming nadi-displace na mga Mm. local fisher folks. So sa Okay. sa environment naman, alam naman natin na ito pag tinatambakan, for instance, yung mga lagusan ng mga rivers, yung mga river systems ay parang you're putting a plug to it, kaya nagbabaha yung areas kasi yun yung Mm. isa sa mga effects ng reclamation sa coastal areas, na Mhm. kaya bumabaha na yung ibang areas na Aha. katabi niya. Okay. Tulad ng nangyayari sa Bulacan, sa Ayun. Parañaque, at ibang Mm, areas pa mm. dyan. Ayun, Cavite. ah, posible pala yung mga sinasabi na yon ng mga taga Bulacan, taga Pampanga na kaya Mhm. bumabaha sa kanila ay dahil nga doon sa daanan kasi nga ito, no, itong lugar na ito ng tubig. So nagkakaroon Mm. nabablock, tama ba yon, attorney? Yes, nabablock siya. So, tiningnan namin, may mapa yung mga scientific questionnaire sa amin. May mga river systems talaga na nabablock. Kaya nga, ayaw ng mga ibang mga key officials natin din na may mga nagsalita na at mga tao ng reclamation dahil nga binabaha na yung mga areas nila na dati wala yun, di ba? Like, Mm. even sa Senado na dating walang baha, ngayon nagbabaha na pag malakas yung ulan. Kaya Mm. medyo apektado na rin ang lahat. So aside from the fact na namamatay nga yung mga resources na tulad na sinabi ko kanina, meron rin siyang talagang epekto sa mga tao na direct
alerta na. Pero kanina, attorney, sinabi mo na, yun nga, affected talaga yung ating mga fishermen din, no? Bukod doon sa mga binabahang lugar. May mga figures ba tayo? May mga datos ba tayo? Gaano karami? Yung mga na-displace na mga fishermen natin at yung mga nawalan ng trabaho? Mm. Yung alam lang namin for now, kasi we work through our local partners din and communities, no? Yung sa Cavite, mga 1,000 ang na-displace. Yung sa Bulacan, alam namin maraming pamilya doon na na-displace. Yung we work directly with yung naiwan na ayaw umalis sana. Pero yun nga, napilitang umalis, mga 5, tawag namin sa kanila, Sitio 15. Yung mga families doon na 5 families na ayaw umalis sana pero pinaalis ng dahil sa reclamation. Pero aside from them, marami pang umalis before or pinaalis before. Yung tinawag nilang self-demolition kasi babayaran ka lang ng 200,000 tapos sabihin na i-demolish mo yung bahay mo tapos lumipat ka na. So, pero yung 200,000 hindi yun enough kasi bukod sa nawalan sila ng trabaho na sana nakakapag-paaral na sila ng kanilang mga anak sa kolehiyo dahil lang sa pangingisda, dahil lang sa mangroves, pagkukuha ng mga lamang dagat dyan sa mangroves. Ngayon, wala na. Wala na silang talagang direktang na mga livelihoods galing sa dagat dahil malayo na nga sila sa dagat. So, medyo nahihirapan na din talaga sila. Pero attorney, ito lang, kasi sinasabi nila no, na ginagawa itong reclamation kasi kung minsan wala ng espasyo para dun sa growing population, dun sa paglaki ng populasyon dun sa isang lugar. Plus, syempre, yung lugar na yon dahil lumalago din yung populasyon, lumalaking populasyon, kailangan din nila na magdagdag ng mga trabaho, economy nila, kailangan for economic reasons, no? Kailangan din nila talaga na magsagawa nito. So, ano ba yung masasabi nyo? Ang masasabi namin dyan ay hindi totoo yan. Kasi yung land use kasi natin ay hindi maayos, no? Yung land use planning. Alam naman natin na parang yung urban development, syempre mas mabilis siya, no, compared sa rural. Pero ito dapat tinuturgunan sa isang in a proactive manner. Kaya meron tayong comprehensive land use planning. Sabi na ng isang official ng DHSUD ay hindi dapat kung magpaplano tayo sa paano gagamitin yung mga lupa at mga areas natin sa loob ng isang LGU. Titingnan natin ba na yung tamang paggamit ng mga lupang iyon. At saka hindi totoo na kulang yung lupa kasi marami pang kailangan hindi pa nagagamit at kailangan pwede pa rin ma-redevelop na it's not kasi parang ang easy solution there is parang sige gawa na lang tayo ng bagong lupa. Kasi 'di ba pag malaki pa rin ang gastos doon, malaki ang investments na ginagamit doon. So, yung for instance, gagamit ka ng 1 billion for reclamation. So, yung may isa nagsabi nga, ako tataguin ko na lang yung 1 billion, ba't ako magre-reclaim ng, iba, ng 1 billion? Kasi, yung at the end of the day, yung sino ba makakapag-benefit ng mga development projects na to? So, yung mga reclamations na nangyayari, na nakikita natin sa Manila Bay, ano ba yung plano nilang gawin? Di ba gagawa nila ng parang malls na naman, gagawa nila ng mga condominium unit, pero nakaka-afford ba yung mga tao? At sino ba yung nakakakuha ng mga trabaho sa mga areas na to? Hindi yung mga direktang naapektuhan dyan, yung mga mangingisda, gagawin mo ba? Yung mga ganun. So, kaya nga tinitingnan namin na maigi usually yung mga environmental impact assessment report nila kasi nakalagay doon yung mga social safeguards dapat. Ano bang gagawin nila? Pero most often the time, ang ginagawa, nire-report nila ay, bibigyan lang namin to ng pera tapos papaalisin. Tapos na yon parang yon. So, it's really questionable, no, na nakita natin sa mga experience ng mga nakaraang mga reclamation projects, hindi naman talaga nakaka-benepisyo lahat at saka hindi siya equitable yung
yung development na nangyayari. Oo, kasi naisip lang natin halimbawa may mga ano tayo na sa isang lugar merong magagawa na isang resort o isang bakasyunan, puntahan, tapos ang sinasama nila doon na magtatrabaho yung mga nandun din mismo at medyo maaapektuhan. Hindi ba pwedeng maging ganon? Like for example, umaano tayo, progress tayo, nagde-develop tayo at nagkakaroon tayo ng mga ganito, no, ng mga proyekto. Pero at the same time, hindi natin napapabayaan yung mga tao na concern dun sa sasagawa nito. Well, ang progress kasi ay tinitingnan natin sa economic terms, no? Hindi natin tinitingnan na ano ba yung costs ng progress na yon, at kailangan natin i-equate, 'di ba? Kung hayaan lang natin ang isang area, ang ating karagatan ng wag natin i-develop, ano ba yung benefits na nakukuha natin? So, kailangan natin mag-natural resource accounting doon. Nakakabigay siya ng trabaho kahit, diba, walang resort siyan. Pwede naman may trabahong mabibigay niya or may pagkain na mabibigay niya sa tao. So, yung benefit cost analysis sana yung makakasagot sa tanong mo. Kasi, yun nga, hindi natin ginagawa yun. Yung ano ba yung cost ng development, at saka kanino ba yung development, at saka ano ba yung benefits of keeping the environment intact. Kasi yung tinitingnan kasi namin from our point of view, sustainable kasi dapat may sustainability tayo, no, para lang na hindi lang sa ating generation but the future generation. So if for instance yung nga sinasabi, balikan ko yung kwento ng mangingisda na nakakapag-aral ng kolehiyo ng kanilang anak dahil lang sa pangingisda, dahil lang sa mangroves. Yung nakakapag-aral ng kolehiyo na anak, magkakaroon ng trabaho at makakapag-raise ng future generations ng at least ng mas maayos. Yun yung parang ideal sana, no, na yung mga tao ay bigyan ng trabaho na karapat-dapat sa kanila at saka yung trabaho na equitable sa kanila. So, kasi kanina sinabi mo, attorney, na hindi nga sagot, no, yung reclamation para doon sa lumalaking populasyon. Sabi mo nga kanina, attorney, may marami pang lupa, lalo na dito sa mga business district na ganito. Tsaka, kasi alam naman natin na sentro itong Metro Manila, no? Tsaka itong Maynila. So, sabi, marami pang lupa, pero nasaan ba yon, attorney? Yung mga lupa na yan, sa tingin mo? I think it's the burden is on the local government, no, to identify those areas and to develop them appropriately. Kasi may mga areas din na pwedeng i-redevelop, yung parang tulad ng ginagawa ng ibang bansa na magre-redevelopment tayo pag yung etong district na to ayusin natin kasi medyo parang luma na or rundown na siya or abandoned na yung mga buildings or yung mga structures dyan. So, I think yung burden ay nasa kanila para maghanap. Ang problema lang kasi yung local government mismo units ngayon ang nag-enter into all this agreements for reclamation. Kasi madali siya madali siyang isipin, no? Kasi gagawa ka ng bagong lupa, at least you have less problems. Parang easy money din. Well, I don't want to speculate, pero yun nga, easy money din on the part of the LGUs kasi they seem to think na they can get a windfall from all these projects. Pero hindi nga nila tinitingnan yung ano may costs ng mga proyektong ito at oftentimes maraming costs na social and environmental costs. Kasi sinasabi nila minsan talagang hindi maiiwasan. Pero may mga ibang bansa na nagsasagawa din naman, 'di ba? Ng mga reclamation project. Yeah, yung sinasabi ko diyan hindi natin kasi ma-equate one-to-one ang Pilipinas sa ibang bansa. Like tulad ng Singapore na parating sinasabi ng mga tao or Hong Kong. Kasi ang Pilipinas kasi ay pinagpala na maging
with the highest marine biodiversity. Alam mo yon na tayo ang yung center of marine biodiversity. Meaning to say, napakayabong, napaka-rich ng ating mga karagatan. Tayo ay isang bansa, archipelagic tayo. Our islands, we are surrounded by water. Pero nakakalimutan kasi natin na parang from these waters, we can, we can survive from these waters alone. Kasi yun nga, marami talaga tayong pagkain na nakukuha dyan. And for Filipinos, yung diet natin, majority of our protein needs comes from fisheries and aquatic resources. Yun ang ano natin yung appropriate diet ng mga Pinoy kasi ganun tayo. Nasa genes Yes. natin yan. Pero ngayon nga, unfortunately nga, marami tayong problema sa dagat, parang overfishing na tayo rin at nasisira na yung mga karagatan, so hindi na siya as rich as before. Kaya nafo-force tayo to shift our diets to, yun nga, yung mga non-fish animal protein, which is not very good for our health. So maraming epekto talaga sa base sa pag-aaral ng EMRAG together with Food and Nutrition Research Institute na pinakita doon na yung mga areas sana na yung like areas in Region 8, food deficient sila, yung nutrition nila naapektuhan dahil nga sa pagkasira na ng mga ng ating mga resources sa karagatan. So it's unfortunate, parang nakalimutan natin na we're seafaring nation. Yung ganun. So kasi kanina nabanggit din natin yung attorney, no, yung meron sa Singapore, Hong Kong na mga ganon, no, na mga reclamation. Pero sa tingin mo parang sa kanila naman okay, 'di ba? Parang successful naman yung kanilang mga reclamation project. So paano natin ano yung mga pwede nating gawing modelo galing dito sa dalawang countries na ito as far as reclamation is concerned, yung reclamation project is concerned? Yun nga, sabi ko, hindi mo kasi pwede siyang sabihin na i-transport yung anong nangyayari at magiging successful din yung nasa Singapore at Hong Kong. So, I don't believe in that kasi nga iba yung sitwasyon. Yung Singapore hindi as kayaman or Hong Kong hindi as kayaman yung mga coastal resources nila, yung coastal areas nila. So, hindi ko pwedeng masabing talagang pwede mong i-transport yan dito dahil mahirap yung epekto, iba yung epekto dito kumpara doon. So sa kanila parang yun, they can put in systems like pwede nilang tabunan kasi ano lang yan sand lang yan, di ba? Yung hindi siya as ganun kayabong. But at the same time, gusto ko rin i-recognize na of course, yung Singapore, magaling din yung governance nila, no? Magaling din yung administrative agencies nila when it comes to ensuring compliance, ensuring that all environmental and social safeguards are met. So, baka yun yung pwedeng i-transport na at the end of the day na pwede natin, strict tayo when it comes to transparency, accountability mechanisms, just like them, di ba? Pag may nagkakamali, accountable, hold them accountable, di ba? So punish them. Ganun yung nature ng governance nila na sana ma-transport din natin dito. Yun yung for me kasi nga kaya nagiging successful sila na iba yung sitwasyon nila, natural resource wise, and at the same time maganda yung environmental governance systems nila. So attorney, ano sa tingin mo, kasi kung talagang halimbawa lang, no, na hindi mapigilan, or ano ba yung mga safeguards o yung mga safety measures kung sakasakali na talagang gusto nating magkaroon ng reclamation project, ano ba yung mga dapat na dating gawin? Baka, oo. Agree ako sa ginagawa na sinasabi ng DNR Secretary na cumulative impact assessment. Kasi dati yung environmental impact assessment ay ginawa on an individual basis, no? Hindi natin tiningnan ng isang ekosistema like tulad ng Manila Bay na semi-enclosed nga siya nga system na tingnan natin ang kabuuan, no, ng epekto ng mga proyektong ito. Kasi
yung nag-accumulate kasi, 'di ba, yung impact as you put more and more projects there. So, yun yung isa. So, I think kung if ever man lang, no, although yung panawagan talaga namin is just really stop this craziness kasi marami tayong na-uncover din na mga problema aside from the fact na sa environment. Yung mga kontrata, yung mga ganun, hindi not necessarily were done right. Even the environmental impact assessments kasi alam natin may mga kalokohan na nangyari diyan. So kaya nga yung cumulative impact is one step. Pag-aralan natin, mag-natural resource accounting tayo kasi yung values ng environment, meron siyang non-use and use values. Yung mga like aesthetic values, ang Manila Bay kasi pinoprotektahan natin aesthetic kasi siya dahil yung sunset ay natural national historical ano siya heritage natin. And so it's protected by itself. 'Di ba? Alam kong if you talk about Manila Bay, it's the sunset sa Manila Bay. Kaya pinotektahan siya ng National Historical. So yun yung mga aesthetic values na non-use values na kailangan natin i-preserve kasi meron tayong mga batas. So sa amin lang talaga pag if sakali man lang ipagpatuloy niya sana we have the rule of law. We strictly follow the rules. We strictly follow the law. And kung meron man lang nagkamali dyan, held them accountable and be transparent kasi participatory. Isama mo yung sa cumulative impact assessment na ginagawa ng DNR. Kailangan kasama lahat yung mga experts, scientists, civil society, fisher folk, mga kabataan, mga babae, lahat ng mga iba't ibang sektor na relevant sa isyung ito. Attorney, kasi alam natin ang Oceana ay nakatutok talaga doon sa ating environment, doon sa ating kapaligiran, lalo-lalo na specifically doon nga sa ating mga karagatan. So, may mga nakikinig sa atin ngayon kasi na hindi pa talaga, wala pang kamalayan o awareness, Ano ba yung ecosystem na yan? Bakit ba natin kailangan na ito ay i-preserve, o mapreserba? So para dun sa mga nakikinig, paki-explain natin, pakipaliwanag natin. Dahil marami sa ating mga kababayan minsan we take for granted na alam ng mga tao. Pero natutuwa din ako na may mga taong bayan na i-interview, nakikita ko sa TV at sa radyo na alam mo naintindihan nila na yung isyung ito. So I think yung kamalayan ng mga tao andyan na rin. So yung ekosistema ay parang isipin natin like isang body, parang tubig, yung Manila Bay. Pwede natin ma-consider yun isang ekosistema siya kasi lahat ng mga lamang dagat, yamang dagat nandyan ay konektado. Kaya ecosystem siya. Sistema siya, di ba? Ang ekolohiya natin. Ang idea ng system ay may connectedness ng lahat. So, konektado yung isda, for instance, na nabubuhay dyan sa Manila Bay. Kasi Manila Bay is known for, in fact, an endemic species of sardines. Yes. So, yung nagsisimula siya sa maliit, 'di ba, sa larvae. Mayroong mga areas around Manila Bay, lalo't-lalo na sa mga mangroves kasi doon nangingitlog yung mga isda Doon sila pinapanganak, doon nabubuntis at nanganganak ang isda. So once nanganak na, yung mga itlog, doon sila, yun yung mga larvae na nakadistribute around Manila Bay sa mga mangrove areas na yon. Tapos pag lumalaki na sila, pupunta sila sa seagrass. So may yung mga seagrass kasi doon yung mga pagkain para habang teenager sila, may pagkain sila, kakain sila. Tapos nung medyo malaki na sila, magma-mature na sila, pupunta na sila sa coral reefs kasi nandun na yung natural talaga, yung nature is designed that way. Yes. Ganon kaganda yung nature natin, And so konektado yung tatlong ekosistema ito. Kaya kailangan natin protektahan din ito. Tapos meron pa tayong mga intertidal, yung sa akala natin putik lang, pero 'di ba sa putik na yun makakuha ka ng crabs, ng shellfish, ng tahong. So these are also areas na in between those yung mga big ecosystems na mangrove, seagrass and coral reefs na
meron din siyang somehow role na sa natural processes na nangyayari sa ating karagatan. So Mhm. lahat ng ito connected talaga. Lahat ng Mhm. ito pwedeng isang sistema na base sa isang ating natural na dinisenyo ng ating mahal na kapangyarihan. So Mhm. yun yung talagang siguro sana naintindihan nila how interconnected we all are. Tapos Mhm. tayo mga tao na Kasama kumakain tayo nito, doon. syempre konektado na rin tayo diyan, 'di Aha. ba? So part Aha. tayo ng ecosystem. Aha. At kapag nasira yung ecosystem na yan, malamang ay magkaroon din ng epekto ito sa atin. Yes. Aha. Yes, yung epekto natin sa health, epekto Mm. natin sa ating kalagayan, sa ating even psychological, 'di ba? Aha. Aha. Minsan gusto natin ma-relax, 'di ba? Pupunta tayo sa dagat at nakaka-relax 'yon. So, Mm. 'yun yung tipong hindi natin nakaka-count na mga values, pero andyan 'yan. Mhm, mhm. Okay. Naku, attorney, ilang minuto, 3 minuto na lang daw tayo. Tinataningan na tayo. So, bago ka magpaalam, attorney, ano yung panawagan mo sa ating mga kababayan at sa ating pangulo, sa ating pamahalaan kay Secretary Mhm. Loizaga, no? Para talagang ano natin, kumbaga ma-preserve natin, no? Ma-preserba natin Mm. itong ating ecosystem na ito. Unang-una, maraming salamat sa Radyo Pilipino sa imbitasyon ngayong umaga. At ang panawangan talaga namin ay sana ipagtigilan na natin tong mga reclamation projects kasi hindi talaga to nakaka-benefit sa ating bansa. Ang ating bansa ay mayaman, rich in marine resources at tayo ay nakadepende rin sa mga marine resources or sa ating kalikasan na nakikita natin dito sa ating bansa. So ang panawagan natin kay Secretary Loizaga, so sana yung ginagawa na cumulative impact assessment at saka pag-aaral, pagsusuri, tingnan din natin yung Manila Bay Sustainability Plan kasi doon lahat binigyan to ng plano ang paano natin i-sustainable i-manage yung ating Manila Bay. Ito ginawa mismo ng ating gobyerno. Ito dapat ang basehan, ito dapat ang Bible sa pag-start sa natin sa pagprotekta ng Manila Bay. Yun, yung sa presidente nga permanently stop these projects kasi alam natin these projects were approved with a lot of irregularities and so kailangan natin sana na in the first place na before any permanent damage is done na irreversible na sa Manila Bay, tigilan na natin ito. Let's permanently stop this kasi we need to preserve Manila Bay and other parts of the Philippines Mhm. kasi the values are know Aha. talagang malaki Aha. for us para sa mga Pilipino. Okay. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Liza. At marami pa naman sigurong lupa na pwede mo pagtayuan pa para dun sa progress, no, na ating tinatahak, sabi nga. So, Attorney Liza, maraming salamat po at sa uulitin.